Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Paunang mensahe ninyo ay Hungry Ghosts. Wow. There are obsessions, scarcity consciousness, and attachment. Ayan. So, feeling ko ang iba sa inyo dito, Pisces. I'm getting the energy of the devil energy no, sa tarot. Na siguro you are attached to addictions, obsessions, no, unhealthy attachment ito to something or to someone, no. Yung bang sobra-sobra naman, 'di ba? Kahit anumang sobra ay anumang sobra ay masama, anumang labis ay masama, 'di ba? So pwedeng ganon, may ganon sitwasyon kayo sa ngayon na hindi ninyo na parang hindi ninyo namalayan na gano'n na kalalim, no, yung atensyon na binibigay ninyo sa kung anumang bagay na to or anumang sitwasyon na to, or yung parang hindi nyo na namamalayan na sobra na pala yung attachment ninyo sa bagay or sa tao na to or sitwasyon na ito, no, yung gano'n. Kaya pwede, no, since this is number 5, no, kasi if number 14 becomes number 5, 1 plus 4 is 5. 5 resonates with change. So most likely sa ngayon, baka magkaroon kayo ng pagbabago, no, sa takbo ng buhay ninyo sa ngayon, lalong-lalo na sa attachment na to, na pwede, no, na magkaroon kayo ng realization, depende sa inyong sitwasyon, na baguhin ang sitwasyon ninyo sa ngayon. Baka magising kayo sa katotohanan na, nako, ang lalim na pala ng ano ko dito, ng attachment ko sa bagay na to, at parang, na napapansin nyo na parang out of control na ito. Kaya pwede, no, na kung magising na kayo sa katotohanan, na gano'n na nga ang inyong sitwasyon, baka unti-unti, maglalakas ng loob na kayo, na mag-detach kayo doon sa kung ano man ang obsession ninyo na yan, no? So, what else? Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe ninyo for the month of June. We have number 56, relationship change. Ayan. So, pwede, no, na ang iba sa inyo, yung obsession na to or unhealthy attachment na to is related to a relationship. Is linked to a certain relationship. Pwedeng relationship ninyo ito sa isang kaibigan, relationship ninyo ito sa isang katrabaho, relationship ninyo ito sa inyong person. Baka there is a need for you to change that dynamics, no, sa inyong relationship. So pwedeng ganun ang ganap dito, and maaaring yun ay mapansin ninyo at this time, no, sa buwan na ito ng June. So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. So kukuha tayo ng 2 cards for each week, no. Tignan natin kung ano mga malalakas na energies that might play out, no, sa buhay ninyo on the first week. So itong dalawa for the first week, ito for the second week, ito for the third week, and for the fourth week. Tsaka disclaimer lang din, ano, Pisces, energies are fluid, kaya pwedeng magkaroon din ng pag-rumble, no, ang mga energies na ito. Pwedeng yung mga lumabas ng, kunyari, energies na pang third week dito sa cards na to, pwedeng mag-play out din, no, sa first week or sa second week or sa third week or kung alin man dyan. But yun nga, sa ngayon, ang intentional reading natin ngayon is kung ano yung na-draw natin ng mga energies na to, kunyari sa first week, second week, third week, yun ang guidance para sa inyo, na yun ang most likely, no, na malakas na energies na lumabas or mag-unfold, no, sa buhay ninyo on the first, second, third, and fourth week. Although pwedeng mag-rumble pa yan, no. So, yung first week ninyo, we have 10 of Swords and the World energy. The World is about ending and beginning. 10 of Swords is also ending and beginning, no? So, parehas kayo rito, no? Although different situation ito, iba-iba yung i-end ninyo rito. So, the World, this is a beautiful ending. Kasi this is completion, no? Merong gagraduate sa inyo rito. Hindi lang sa graduation sa school, graduation sa pag-aaral, or kundi meron din ditong gagraduate kayo doon sa long-term ninyong project, long-term ninyong
pinagtrabahuan, na kontrata, or whatsoever, no? Construction, pwedeng may ganon na after 3 or 4 years natapos, then finally, yung mga ganon ba? Yung ganon tipo, no? So, this is completion time para sa inyo. So, this is achievement time, 'di ba? In other words, achievement time, successful time ito para sa inyo. Kaya, congrats sa inyo kasi this is a time for success. No? So, when you have success, you are also entitled to celebrate your successes, 'di ba? Kaya good luck sa iyo diyan and congrats, no? Kasi since this is also a new beginning energy, for sure, no? Meron kayong tinapos ngayon, meron kayong tatapusin, so for sure, hindi kayo papayag na wala kayong gagawin after that. Kaya for sure, meron na nang naghihintay na plano, no? Kayo at meron na kayong kumbaga, may susunod na kayong, you are eyeing to a new endeavor, 'di ba? Meron na kayong susunod na gagawin dito. So, yun, good luck sa iyo and congrats, no? There is also travel energy dito, kaya maaari din ng iba sa inyo is going to travel. At pwedeng yung travel na to could be related to panibagong pag-aaral, baka mag-aaral kayong muli, magma-masters, or you're going to continue your education, or pwedeng meron ditong magta-travel na related naman sa business, diba? Baka may sisimulan kayong bagong business venture, or pwedeng may magra-relocate, you know? So, there is travel for different reasons. Sa Ten of Swords naman, that is closure. That is ending. No? Magkakaroon na ng finality. Let's say, for example, pwedeng relationship, pwedeng burden, no? Parang emotional burden, parang ganon, no? Kasi, sa Ten of Swords, may luha siya, 'di ba? May luha yung skull. Kasi siguro nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga. Kung ano man ang nangyari dito in the past. Stabbed energy ito. No? Stabbed energy yan. At nasaktan kayo ng bongga dyan. Kasi pwedeng na-betray kayo dyan. Naloko ang iba sa inyo. Na-traidor. Yung ganon. Pero, for the longest time, no? Na nasaktan kayo, umiyak kayo, di ba? Ngayon, parang ayaw nyo na magpatuloy pa. 'Di ba? Na ganon ang sitwasyon ninyo sa buhay. Parang magkakaroon din kayo dito ng tawag dito, realizations, or magigising kayo sa katotohanan na tama na. 'Di ba? Nasaktan na kayo at lahat, nagtiis na kayo for quite some time, so tama na. No, this is it. No, parang ayaw mo na ipagpatuloy pang kayo'y nalulungkot, kayo'y nahihirapan, 'di ba? So gusto niyo na dito na mag-move on sa buhay. No, you are ready to cut the cords between you and whatever that is na masakit na kaganapan sa buhay ninyo. Kaya magmo-move on na kayo. No, puputulin mo na yung pakiramdam na 'yan, yung hirap na 'yan na hinarbor ninyo sa dibdib ninyo, mo na yan, tatapusin mo na, kumbaga, no? So, you are ready to forgive na, no? Kasi you can't move on with your life kung hindi pa kayo nag-forgive. So, there is going to be an acceptance na dito na ganun talaga ang buhay, 'di ba? Tanggap mo na to at kayo ay magpapatawad na so that you can move on. On the second week of June, there is Page of Wands, no? At meron Queen of Cups. So, pwede na ang iba sa inyo rito is going to have that opportunity na magawa ninyo or may apply ninyo sa buhay ninyo or sa possible na trabaho na may offer sa inyo rito or negosyo or career na yung creativity ninyo, yung artistry ninyo, yung artistic prowess ninyo, maaring yan ay mailabas nyo na sa ngayon. Maaring that will be on display na sa ngayon, no? Kasi dito may mga good news kayong paparating eh. Meron kayong may mga good news coming in. Meron ditong mga communication na maaring related sa offers, no, ng posisyon sa trabaho or maaring bagong career path. So, may mga ganon, no? Na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. At maaari na, yan ang magbibigay sa inyo ng oportunidad, no? Para kayo ay, para ma-express na ninyo kung ano man yung creativity sa sarili ninyo, no? On the third week, we have Queen of Wands and we have Two of Swords. Ayan. So, this is decision, no? This is decision making.
si Two of Swords. Pero, kung naman ang decision na to, this could be related dito sa offers. You know, baka hanggang ngayon, no, around this time, baka pag-iisipan nyo pa rin yan, no? Kung kukulin mo, if you're going to take advantage of that opportunity or not. 'Di ba? So, maaaring pinag-iisipan mo pa yan. At there are choices, no? Siyempre, na nandiyan dyan sa inyong harapan. Kaya you are, yung bang, you're still weighing things out, no? Yung ganon. At dito naman, at this time, parang you're taking time, no? Parang you're taking time. Baka gusto ninyong pag-isipan talagang mabuti. Baka gusto niyo magtanong-tanong muna. Maybe gusto mong mag-imbestiga muna, alamin muna ninyo what about that opportunity. Anong nilalaman ng oportunidad na yan? Anong may offer nito sa'yo? Yung parang ganon. Kaya siguro, hindi pa kayo nag-decision or hindi pa kayo ready to make a decision on the 3rd week of June. No? Pwede rin ng iba sa inyo will be offered the leadership role. No? Pwedeng ganon. Baka that's a different offer para sa'yo. So, pwedeng ganon din ang ganap. Kaya siguro, may pinagpipilian ninyo to. Kasi maybe the leadership role is not what you want. Diba? Maaring hindi yan related doon sa inyong creativity. Maaring hindi yun related doon sa passion ninyo. Kaya pwede, no, na may 2 or 3 offer siguro na pinagpipilian kayo, no? Yung ganon. So, on the 4th week naman, we have 10 of Cups and Judgment energy. Okay? So, maybe yung judgment na to, this is a decision making din no? Na kailangan ninyong gawin. And that could be related to family. Baka merong, sitwasyon sa pamilya wherein kailangan ninyong pag-isipan mabuti. Maaaring there is a sensitive issue within the family na kailangan ninyong pagdesisyonan and you need to make a decision dito na fair and sound. 'Di ba? At kailangan pag-isipan mabuti, hindi pwede yung basta-basta na lang kayong magdidesisyon, 'di ba? So, maaaring ganon. And also 10 of Cups. This is really beautiful kasi this is happy family, this is domestic bliss. So, you are going to start to feel contented, prosperous, abundant, harmonious ang relationship, loving and relationship ninyo within the family unit. Kaya, masaya din. Now, towards the end of the month, magiging masaya din kayo dito. Kaya, good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.